Dinadalangin po namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan, especially sa kapayapaan. Kailangan namin ng kapayapaan na nagbubuhat sa inyo. Maraming salamat po sa regalo niyong ito ngayong Kapaskuhan. Dalangin namin ang bawat isa rito ay magkaroon, Panginoon, ng puso na tumatanggap sa iyong salita. At nakikinig, Panginoon, sa banal na Espiritu habang kami, Panginoon, ay naririto at sumasamba sa inyo sa pagitan ng pakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, kung meron kang kasama or kung ikaw ay nag-iisa ngayon dyan sa kinalalagyan mo, sabihin mo, I have the peace of God. And sabihin mo sa katabi mo, you have the peace of God. And sabihin mo sa kanya, peace be with you. And also sabihin mo, Jesus is our peace. Ayan. Maganda simulan niya sa mga ganyang pananalita. Let me read for us itong verses sa Isaiah na binasa natin last time. I want us to read this again kasi ito yung pinaka key verse natin para sa ngayong araw na ito regarding sa peace. No, nandito sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. And I read for us, for a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Okay, let me read for you. Ito pong sinasabi sa Tagalog. Babasahin ko yung sinasabi sa Tagalog na ating verses. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain po yung pakikinig ng salita ng Panginoon. As I said, katulad kahapon, di ba pinag-usapan natin yung joy, kagalakan, no? Yung joy of God, joy of the Lord. Joy that Jesus Christ has brought to us. Ito yung gift natin, di ba? Yung joy. And sinabi ko na ang joy ay hindi yan yung just feelings, no? It's not mere feelings. No? Hindi ito damdamin lamang na sinasabi natin, oh, masaya ako ngayon. O kaya, ano ba yan, tahimik ang lugar, lika nga, magkasayahan nga tayo, tas nagtawanan tayo, tas ang tawag natin doon, joy agad, no? Or kagalakan. Actually, sabi ko nga, walang masama sa pagiging masaya at sa pagtatawanan, pero ang pagtatawanan o pagiging masaya, hindi nangangahulugan na ang tao ay may kagalakan. No? Pwedeng masaya tayo, pero pwede rin na deep within, inside ourselves, diba, may kalungkutan. Diba, kaya nga ito yung isa sa mga best example natin na yung mga entertainers o yung mga nasa pelikula o yung mga nasa show business, di ba? Magagaling sila magpatawa. Jokers, comedians. At mapapatawa ka talaga. Pero you will never know kung ano yung mga dinadala nila sa kanilang kalooban. You will never know kung ano yung mga bigatin nila.
At hindi mo alam na umiiyak sila, yung iba sa kanila. Hindi ko sinasabing lahat, pero yung iba umiiyak sa kalooban na. Pero ginagawa nila yung trabaho nila, nagpapasaya sila ng tao. Diba? And I'm not saying na ano yon na hindi maganda or di mainam or ano ba yan, kaplastic yan. I'm not saying that. No, ang sinasabi ko is pwede kang pasayahin ng isang tao kahit siya ay walang kagalakan. No, kasi ginagawa niya yung bilang trabaho. No, kasama yun sa trabaho niya na pasayahin ka. Siya ay entertainer, di ba? Well, sa magitan ng illustration kong ito, dito ko gustong sabihin na yung joy of God, di ba sabi ko nga kahapon, is resulta ito ng mga bagay na ginawa ng Panginoon upang magtagumpay ang mga tao. No, katulad ng kanyang pagliligtas, of course. Ibig sabihin, yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, yun ang nagdulot sa atin ng kagalakan. So, ang ibig sabihin, kaya tayo merong kagalakan, kaya tayo merong joy, kasi merong nag-fix, merong nag-ayos ng ating buhay. Merong gumawa, no, ng mabuting bagay sa atin, kaya nagkaroon ng kagalakan. At ang kagalakan, no, ay bunga ng katuwiran. Kapag may katuwiran, ginagawa natin yung tama, matuwid yung pamamaraan natin, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Di ba iba yung nag-joke ako and then nagtawanan tayo and then after that, tapos na. Di ba? Or meron tayong mga masasayang mga usapan, after nung gabi na yan, tapos na. Pero kung merong mga inargabyado rito, merong naargabyado, merong naabuso, o merong nagka-problema, and then, o kaya meron kang ginagawa na mali. And then, tinulungan ka ng Panginoon na maitama iyon. Or kung ikaw ay nargabyado, tinulungan ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng hustisya, binigyan ka niya ng katarungan. Ano sa tingin nyo yung magiging epekto nun? Di ba mas pangmatagalan? Ibig sabihin, every time na maalala mo yon, ikaw ay may kagalakan, masaya ka. Kasi alam mong tinulungan ka ng Panginoon. Di ba? Yun ang sinasabi natin, yung joy is the result of God's doing, no, God's transformation of our lives and God's righteousness. Okay, so whenever there is God doing His justice, no, imploring His justice, God showing us His righteousness, and us being transformed by God, then we call it, no, the result will be joy. Okay, so now I want us to talk about peace. Of course, ito yung regalo sa atin ng Panginoon, yung kapayapaan. Ano naman yung kapayapaan? Yung kapayapaan po ay bunga din, no? This is the result, this is the product of God's justice din and God's righteousness. No? And God being a warrior, being the warrior and the one who fought for us. No, for this battle, no, na tinatawag nating life, no, and death. 'Di ba nasa kalagitnaan tayo ng life and death situation nung tayo ay mga makasalanan, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. And totoo yung mga kasabihan, no, yung mga sinasabi ng mga matatanda na yung kaluluwa natin kumbaga sa nakasanla na sa dyablo. Nakasanla na sa impyerno. Naghihintay na lang. No, alam niyo yung mga kasabihan na isang bulate na lang ang pipirma. No, narinig natin 'yon, ano? Ibig sabihin, konting pagkakamali na lang, all the way, impyerno na tayo. You know, or in short, kung kukunin tayo ng Panginoon ngayon, wala na tayong option. Impyerno na. Pero napakabuti ng Panginoon, no, iniligtas niya tayo, pinakilala niya ang kanyang sarili, tinanggap natin ang kanyang mabuting balita. At hindi lamang natin ito nakikita sa pangloob or sa spiritual na pamamaraan. Pero sa totoo lang, alam natin na may pakikipagdigma ang Panginoon para sa buhay natin. Di ba, kung sino man sa atin dito, I'm not sure kung merong umabot dito ng World War II. Kung meron man, malamang bata pa kayo noon, no? Ng World War II. Di ba? Or pagkatas ng World War II, doon lang kayo pinanganak. But whatever it is, no, alam natin, no, from history na ang kapayapaan ay natatamo, no, kadalasan after ng mga
wars o ng after ng mga sigalot or ng after ng mga kaguluhan. Kaya yung tinatawag na nagkaroon na ng peace. Ibig sabihin, after ng war, nagkaayos na. Nagkaayos na yung dalawang bansa o yung mga nag-away na mga grupo, no? Wala nang war. And then yung tinatawag na at last there is peace, 'di ba? Naririnig natin 'yon. No? And sa mga mag-asawa ganun din, no? Kapag hindi sila nagkabati, walang peace. 'Di ba? Pwedeng matutulog tayo sa ano? Pwedeng natutulog yung mag-asawa sa napakalambot at napakagandang kama, mamahalin, naka-aircon, lahat nandoon na. No, para makatulog ka ng maayos, pero hindi ka makakatulog ng maayos kasi hindi ka nakikipag-ayos doon sa iyong asawa. That means walang peace. So ano ibig sabihin? Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan na nandun ka sa external o doon sa tinatawag na physical environment na kung saan malamig, komportable, malambot yung kutsyon, o kaya ay napakalinis ng lugar. No? Hindi lamang iyon ang requirement para magkaroon ng peace. Dahil ang peace, alam niyo kung saan nanggagaling? Where do we think peace comes from? Or where does peace reside? In our hearts. Di ba? And before our minds become peaceful, no, bago mapanatag ang ating pag-iisip, yung puso mo muna ipapanatag mo. Diba? Kapag panatag ang puso mo, kapag meron kang kapayapaan, kahit nasa ang lugar ka, maingay man yan, marami man ang nagbibigay sa iyo or gumagawa ng mga pagsubok o sinusubok ka, tinetempt ka na magkasala. Or kaya maraming nanggugulo sa buhay mo. Hindi mangyayari sa iyo yun. Ikaw ay may total peace. Meron kang kapayapaan. At yun yung dala-dala ng Panginoong Hesus. Nung dumating siya rito sa lupa, ang dala niya ay kapayapaan. Pero alam rin natin na ang kapayapaan, bago ito mag-effect o bago mag-benefit yung mga tao sa kapayapaan na ito, mayroong dapat gawin ng Panginoon. At ano yon? Kailangan niyang labanan yung puwersa ng sanlibutan ito, yung kadiliman, yung kasalanan. Yun ang reason kung bakit si Jesus ay naparito. Jesus came to earth to give us peace. He is the peace from God. That means through Jesus, there will be peace. So God sent His Son so that the war between ourselves and our flesh, no, and with God, no, and Satan, who bondaged us, who imprisoned us in this thing called sin, no, will end. No, so this is the reason why Jesus came, no, so that He will bring peace, and He is the peace of God. You know, through Jesus, the war between God and the kingdom of this world will end. Matatapos yun. No, and then alam natin yun, anong pinanganak ang Panginoong Hesus, nandun na yung process na yun. You know, and Jesus in His ministry, di ba? 3 years siya na naglakad, no, nagpunta sa iba't ibang lugar. He healed people. He provided food for them. He taught them the word of God, no, and then He discipled them. You know, all this, you know, are preparations, no, for the upcoming peace. No, yung tinatawag na pangmatagalan, pangwalang hanggang kapayapaan. Sino sa atin yung may gusto na sandali lang ang kapayapaan, yung 3 oras lang, 1 oras lang? Siguro walang ganoon, ano? We want permanent peace, everlasting peace, no? Not just peace for 1 hour or 2 hours, di ba? And Jesus brings this everlasting peace because Jesus is everlasting, you know, and He has won the battle. The reason why the reason why we have peace is because Jesus has won the battle. Okay, so peace is not just something that you will just get from the store, bibilin mo, and you will pay for it. No, but actually, peace is the work of Christ. No, Jesus worked for it. That's why we have peace. You know, and napakahalaga na kilalanin natin yung kapayapaan ng Diyos. Ano ba yung kapayapaan? Ang isa ko pang maibibigay sa ating halimbawa is this. Ang kapayapaan is hindi nangangahulugan na nandun ka sa isang napakatahimik na lugar na naririnig mo lang yung mga
huni ng ibon. Yung lagaslas ng tubig ng batis o ng ilog. 'Di ba sa probinsya sarap pakinggan no, nag-iisa ka lang. No? And then yung hangin no na tumutunog dala ng pagwagayway ng mga puno. 'Di ba pag malakas ang hangin. Naalala ko sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Ayan yung lugar ng mga sagon, no? Nung ako ay teenager, no, mga 14, 15, 16, 17, 18 hanggang nag-19 ako, sinasama ako ng mother ko, no, kapag gapasan na, kapag harvest na ng mag-harvest na ng palay. You know, and yung harvest na yan, nako, nung pinakaunang salta ko doon sa bukid, excited ako, may dala akong karet. Ang tawag namin doon sa Nueva Ecija, lingkaw. No? Kung di ako nagkakamali, may lingkaw, no? Eh di mayabang pa ako, no? Yung nakita ko sinusuksok nila sa may likuran, nakasuksok pa sa likuran. Kalakad kami ng mother ko, no? Maaga kaming umaalis ng bahay. Alam niyo kung anong oras? Minsan alas 2 ng madaling araw. Umaalis na kami. Bakit? Kasi unahan 'yan. No, maririnig mo may mag-a-announce na may-ari ng bukid, magpapagapas na po ako bukas. Pasasabihan niya yung mga manggagapas. O, wala siyang kukontratahin. Mauna, first come, first serve. Kung sino yung unang dumating doon sa bukid at gumapas, no, sa kanya yung pinitak na yon, di ba? Ganun ang labanan diyan. Alam natin yon. Yung mga sagon dito, alam yon, Yun yung iba sa atin. So yung oras na yon, no, ako ay excited, Ako ay excited, no? And na experience ko na ang ganda sa bukid, lalo na pag yung madaling araw tapos mag-uumaga pa lang, no? Nakikita ko na pumuputok pa lang yung araw, nagsisimula pa lang lumiwanag, no? And then wala kang ibang maririnig kundi konting ibon, yung mga hangin, no? And then kung malapit ka sa irigasyon, yung tubig lumalagasgas, And may mga irigasyon doon na malalalim, talagang lagpas tao pa, Minsan naliligo kami ron ng lolo ko, tawag ko si Apong Lakay, And may dala akong karet, And then pag napagod kami, nandun kami sa ilalim ng puno, no? Tapos meron kaming 555 sardines. Tapos meron kaming kanin na nasa kaldero. Tapos nung una, nagtataka ako, sabi ko dun sa tsuhing ko, Uncle, Tata ang tawag sa mga uncle doon. Meron akong uncle nun si Tata Nanding. Sabi ko, Tata Nanding, paano natin bubuksan to? Wala tayong pambukas. Sabi niya, anak, meron tayong pambukas. Eto, pinakita sa akin yung kutsara. Hindi ko alam yung kutsara pala pwedeng pambukas, pinangtusok tapos sabi ko lakas naman ito na nabuksan yung yung sardines. And then na-enjoy ko yung place, very peaceful. Pero alam nyo, kahit napakaganda ng place, ako bilang kabataan, restless, 'di ba? Ang mga kabataan kadalasan yung tinatawag na malikot sa aparato. Maraming iniisip and this and that. Ang dami kong iniisip. Gusto kong makipagbarkada, gusto kong makipagkaibigan, gusto kong pumunta sa isang lugar, this and that. No, meron pa doon na nung teenager ako, naalala ko may mga sayawan kapag may ikakasal, the night before, And even dun sa araw ng kasal, may pasayaw 'yan. Tapos yung mga kababaihan galing sa mga iba't ibang baryo, magdadatingan 'yan. Ayan. Mga nakasakay sa jeep, Tapos may sayawan, pupunta pa ako diyan, tapos ang mother ko nagtataka, Marlon, nasaan si Marlon? May gapas kami kinabukasan. Nandun ako, kasama ko yung mga kaibigan ko. Tapos madaling araw gigising na agad, imagine that, So yung heart ko restless, Ang dami kong gustong gawin. Pero nandun ako sa lugar na napakaganda. So yun yung sinasabi ko na yung kapayapaan ay hindi natin nakukuha yan doon kung sa pagpunta lamang doon sa mga lugar na tahimik o magagandang lugar. Ang kapayapaan ang gagaling sa puso. Kahit magpunta ka sa isang lugar na sasabihin mo, ito na yung pinakamagandang lugar, magkakaroon ako ng peace of mind dito. Siguro pansamandali lang. Kung hindi mo masesettle yung heart mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng kapayapaan. Kahit anong gawin mo. Yung ibang ginagawa, bibili ng bibili. Shopping dito, shopping doon, shopping dyan. Sabihin na, ay, nayayamot ako, mag-shopping nga muna ako para malibang ako. O, malilibang ka, sandali.
No, kasi nakabili ka, tuwan-tuwa ka, meron kang bagong item. Pero after nun, babalik uli yung problema. Ganon din yung may mga bisyo. No, sasabihin nun, "Halika, mag-inom tayo. Kalimutan natin lahat ng ito." O, di ba alam naman natin na after ng lahat ng iyon, kinabukasan, ano ang maiiwan doon sa tao na yon? Sakit ng ulo, utang sa tindahan, no? And nadagdagan pa yung problema niya. At yung problema hindi naman talaga umalis o nawala, nandun pa rin, nadagdagan pa, di ba? Nung kahapon may pera siya, ngayon wala na, lalong nadagdagan pa. Di ba? So ang sinasabi natin rito is wag nating hanapin ang kapayapaan sa iba't ibang bagay. Ang kapayapaan ay nanggagaling lamang sa Panginoong Hesus. Kahit sabihin pa natin na, nakakakuha ako ng kapayapaan pag ganito yung ginagawa ko o kapag nagpupunta ako ron. Okay, naniniwala ako. Pero ang sinasabi ko is, ang pang-matagalan o pang-walang hanggang kapayapaan ay nanggagaling lamang sa Panginoong Hesus. At ito yung sinasabi niya. Babasahin ko sa inyo. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Book of John. Ang sabi niya sa Book of John chapter 14 from verse 23, Jesus answered him, "Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but is from the Father, or from my Father who sent me. I have said these things to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you." So verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give it to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." Ulitin ko, "Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." Diba yun yung sinasabi ko kanina na yung ibinibigay na kapayapaan ng Panginoon ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan ito. At ito ay binibigay sa atin ng Panginoon, yung kapayapaan niya. Tapos ang sabi niya, "Do not let your hearts be troubled. Do not let them be afraid." Diba yun yung pinag-usapan natin, yung preaching ko last Sunday, yesterday, sa service? No? Tinuruan ng anghel at ng Diyos si Joseph na huwag matakot at gawin ang nararapat. Ang mga taong hindi natatakot, dahil sila ay may Diyos, may pananampalataya sila sa Diyos at ginagawa nila kung ano yung tama, yun ang mga taong may kapayapaan. The more na nagkokompromiso ka, the more na sumasayaw ka sa tugtugin ng mundo, the more kang mawawalan ng kapayapaan. Bakit? Kasi alam natin yun na kapag nag-compromise ang isang tao, siya ay parang nakaposas na. Siya ay parang nakatali na sa isang sitwasyon. Hindi na siya makakalas. No, kaya ang solusyon ng Panginoon ay huwag kumompromiso sa mga sitwasyon, lalo na kung mali ang isang bagay. Huwag pagtakpan, but rather harapin ang totoo at ang katotohanan at gawin ang nararapat. Huwag matatakot. Kung ano yung tama, gawin. Huwag mo sasabihin, kasi natatakot ako Baka kasi ganito, baka ganun ang gawin niya. Di ba? Yun nga, kaya ka nga natatakot Kasi nagkukompromiso ka. Kasi ayaw mong gawin kung ano yung tama. Pag ginawa mo yung tama, hindi ka na matatakot. Sa mga bata dyan, let's say for example, meron kayong ginawa, nag-disobey kayo sa parents nyo. Forever ba maikikip nyo yun? Forever ba maihahide nyo? Di ba? Hindi. Hindi mo pwedeng i-reason out sa yung parents na, kasi po natatakot ako, baka paluin nyo ako, o baka i-discipline nyo ako, baka i-grounded nyo ako. Non-ending yun. No? So everyday natatakot ka. No? And anyways, time will come that your parents will know. Di ba? So why not sabihin mo na ngayon? And then ask for forgiveness. And then your parents love you so much, they will forgive you. Di ba? And then it's over. Your fear is gone. No? And it's replaced by your father or your mother assuring you that they love you.
Di ba? So ganun yun eh. Katulad sa atin, sa ating Diyos, huwag mong itatago yung kasalanan mo. Huwag kang magpapatuloy gumawa ng masama dahil natatakot ka, dahil may nananakot sa'yo, o kaya may nagsasabi na, sige, pag hindi mo ginawa ito, ibubunyag ko, ilalantad ko, iskandalo kita. Anong gagawin natin? Kung habang panahon tayo magpapatakot doon, no, wala mangyayari. No, ang pinakamainam is harapin natin kung ano yung tama. No, o kung kaya naman, merong nananakot, in short, parang nambubuli sa atin, no, dahil pinupwersa tayo, huwag kang matatakot. Kasi ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan. Tama po ba? At kapag kinatakutan natin ang mga tao, nako, ang dami ng mga takot ang mangyayari sa atin. Pero kung Diyos lamang ang ating katatakutan, walang mga takot na mararamdaman ng bawat isa. Diyos lamang ang kinatatakutan mo. Kaya mong harapin ang kahit sino. Ganoon ang kapayapaan. Pag humarap ka sa isang bagay o sa isang tao o sa isang sitwasyon, hindi ka natatakot dahil alam mo na meron kang Diyos na poprotekta sa iyo. Meron kang Diyos na nakakaunawa sa iyo. Meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Amen po ba? And ito ay pangako ng Panginoon. Ang sabi niya, 'di ba, sa kanyang mga alagad, aalis ako, pero may darating. No, ang darating na ito ay ang banal na Espiritu Santo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, iniiwan ko ang kapayapaan sa inyo. Bakit niya sinabing iniiwan? Kasi nga, ibig sabihin ng Panginoong Hesus, natapos na niya yung kanyang gawain. Nagampanan niya yung dapat niyang gawin. Parang katulad yan ng mga magulang. Bago yan aalis ng bahay, magwo-work, no? 'Di ba, bibili na niya yung mga anak niya. At nalinis na yung bahay. No? Especially kung maliliit pa yung mga anak niya, sabihin sa mga anak niya, mga anak, nalinis ko na yung bahay. Ha? Yung mga pagkain, naayos ko na. Nandiyan na sa lamesa, kakain na lang kayo. Ha? Maghugas kayo pagkakain. Ha? Maghugas ng plato. Ha? Yan na lang gagawin nyo. Ha? Walang reklamo. Ha? Walang mag-aagawan sa hotdog. Walang mag-aagawan sa fried chicken. Ganyan. Walang mag-aaway. Ha? Nakaayos na lahat ng ito. And pag dumating yung in-order ko na ganito, tanggapin nyo, kainin nyo, bla bla bla, ganyan. So ano ibig sabihin? Yung magulang bago umalis, sinesettle niya yung house, 'di ba? At inaayos niya pati yung kalagayan ng kanyang mga anak at may kapayapaan, no? So pag alis ng magulang, may kapayapaan kasi dahil doon. So ganoon din ang Panginoon. Nung iniwan tayo ng Panginoong Hesus rito, tapos na. Ginawa niya yung kanyang ministeryo. Meron na tayong kaligtasan, kaya meron na tayong kapayapaan. No? At ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Kaya nga sabi niya, peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Hindi ako katulad ng mga nasa sanlibutan, sabi ng Panginoon, na ang binibigay ko kapayapaan sa inyo, sandali lang. Ang kapayapaan ko ay pangwalang hanggan. Kaya tayo, no, na nangangailangan ng kapayapaan, meron sa atin, or I believe lahat tayo, may mga oras na nawawala yung natin, yung pag-asa natin, yung kapayapaan. Huwag tayong padadala sa mga damdamin na ganoon. Ipagpatuloy natin yung pananampalataya sa Panginoon. At ang binibigay sa atin ng Panginoon na kapayapaan ay may kapangyarihan. Okay? Ang kapayapaan na binibigay niya sa atin may kapangyarihan. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Ang kapayapaan is katulad ng hindi ito katulad, sabi ko nga, nung tahimik na lugar na nandoon ka, no, huni ng ibon, lagaslas ng tubig, ng batis ang naririnig mo, yung hangin, no, tapos tumatama sa iyo, tapos masarap pa sa pakiramdam. Hindi lang ganoon. Ang tunay na kapayapaan is katulad ng isang malaking bato na nandun sa shore, nasa seashore, no, nasa pampang, no, na sinasampal siya, no, ng malalakas na alon, pero nananatili pa rin siya ron. Hindi siya natitinag. No, tahimik lang siya. Di ba nakakita tayo ng mga malalaking bato? Di po ba, no? Sa tabing dalampasigan, ano? And nakikita natin na yung waves, yung alon, di ba, tumatama doon, ano? And nakita nyo ba na gumagalaw yung malaking bato? Di ba? Hindi. Yung maliliit na bato lang yung gumagalaw, na nadi-dislocate or na nag-change ng location, ano? Tayo ay naging ganoon, naging isang malaking bato dahil sa Panginoong Hesus.
lumaki yung ano natin, yung capacity natin na tanggapin. Lumalaki yon, no? Lumalaki yung capacity natin na tanggapin yung mga bayo, yung mga pagsubok, no? Yung mga bayo ng buhay, no? At nangyayari lamang yon, lumalakas lang tayo dahil sa Panginoon. 'Di ba dati, konting problema lang, iyak na tayo. No? Or kaya konting pagsubok lang, hindi na natin alam kung anong gagawin. Napansin niyo ba na the more na nag-grow tayo sa pananampalataya, the more natin nakakayanan yung mga hampas ng buhay. 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, may kapayapaan ka. 'Di ba? Yung bang halimbawa dati naka-experience ka lang ng, for example, may nagsabi sa iyo na ganyan ganito, tapos nasira na agad yung loob mo, nawala ka ng kapayapaan. Ngayon, nakakarinig ka ng kaparehong ganoon, pero baliwala na sa iyo. Hindi na, naranasan ko na yan. Di ba ganoon naman? No? Pag naranasan mo ng isang bagay, no? At especially pinagkatiwala mo sa Diyos, sa susunod na maranasan mo ulit yun, yung tinatawag nating chicken feet, no? Chicken feet na yan. No? Ibig sabihin, wala na yan, mani na yan, minamani ko na lang yan. Ibig sabihin, pinagdaanan ko na yan, kayang-kaya ko na yan. Doon tayo nangangatog doon sa mga bagong problema. Tama ba? Yung mga dating problema na naranasan natin, pag bumalik ulit, kayang-kaya ko na. Ano ibig sabihin nun? Nilalakihan ng Panginoon yung capacity mo na makayanan yung mga nangyayari sa buhay. Bakit nangyayari yon? Kasi nga, binibigyan ka niya ng kapayapaan. Binibigyan ka niya ng kakayanan. No? Kaya alam nyo, yung kapayapaan ay napakahalaga. Kasi once na masettle mo yung sitwasyon mo sa buhay, alam mo kung ano resulta nun? Kapayapaan. No? Halimbawa, hindi ka makabayad doon sa mga responsibilidad mo. Hindi kinakabahan ka na. Naku po, magkakatapusan na. Katapusan ko na rin. Sabi ko, naku po, magkakatapusan na. Katapusan ko na rin. Kung puro gano'n lang iniisip mo, hindi ka nagpe-pray o hindi ka gumagawa ng action, di ba sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, no? Hindi ka nakikipag-partner dun sa gustong gawin ng Diyos sa iyo, matatapos ka nga talaga. You know? Pero, once na magawa mo yan, once na mapagtagumpayan mo yan, di ba, darating yung susunod na buwan, sabi mo, magkakatapusan, wala pa akong pera, pero alam ko maano ko to, mababayaran ko to, kaya maiipon ko yung tamang amount na kailangan ko. Di ba? So yun yung sinasabi natin, na meron ka ng kapayapaan. Same problem, same situation, pero hindi na same feelings, hindi na same fears. Wala ka ng fears. Hinaharap mo na yung sitwasyon mo. Naintindihan po natin? No, so let me read for us itong last verse na gusto kong i-share para sa atin. Itong sinasabi sa John din, sorry, I lost track dito sa last verse natin. But itong sinasabi rito sa book of John, no, na kaninang binasa ko, no? Let me read for us, no? Ang sinasabi niya, peace I leave with you, my peace I give it to you. Okay? So, binibigay ng Panginoon yung kapayapaan. Binibigay niya sa atin. So, anong gagawin natin? We need to receive them. Okay? We need to receive them. Okay? We need to receive the peace of God. Yun yung gift ng God sa atin ngayong araw na ito. Okay? Babasahin ko yung sinasabi sa John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Okay? And ito yung sinasabi niya, this will be our last verse for the day. John chapter 16. Okay. Okay, sorry. John chapter 16 verse 23. Let me share for us. Sabi ng Panginoong Hesus, I have said this to you so that in me you may have peace. In the world you face persecution, but take courage. I have conquered the world. I repeat,
Sabi ng Panginoong Hesus, I have said this to you so that in me, you may have peace. Saan tayo nagkakaroon ng kapayapaan? Sa Panginoon lamang. Sabi niya, so that in me, you may have peace. In the world, you face persecution. But take courage. I have conquered the world. So nangangako ba ang Panginoon na wala tayong persecution, wala tayong problem na dadaanan? No. Hindi niya sinasabing, hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi. Ang sabi niya, dadaanan mo yung mga problema na yan. Magkakaroon ka ng mga persecution, maraming mga matitinding pagsubok. Pero ano sabi niya? Take courage. Maging matapang ka. Lakasan mo yung loob mo. Bakit? Kasi sabi niya, I have conquered the world. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng Panginoong Hesus, kung nagtagumpay ako sa mundong ito, yung tagumpay na yan, ibibigay ko sa iyo. Hindi mo kinakailangan pagtrabahuhan yung tagumpay na yan, ibibigay ko sa iyo yan. In short, parang sa mga magulang, di ba? Yung pamana, hindi naman pinaghirapan niya ng mga anak eh. Pero mga magulang, pagtanda nila at pag sila ay pumanaw na, ipamamana nila. Di ba? Yung kanilang mga ari-arian sa kanilang mga anak. So ganun din ang Panginoong Hesus. Nung bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, ibibigay ko sa iyo, sa inyong lahat, yung tagumpay ko. Di ba? Ako ang gumawa ng kapayapaan. No, napagtagumpayan ko yung kadiliman ng sanlibutan ito at ibibigay ko sa inyo. So ibig sabihin, yung sinasabi, di ba, na may mga lessons, may mga experiences tayo na hindi na kinakailangan, may meron tayong mga bagay na hindi na kinakailangan ma-experience. Kasi na-experience ng mga magulang natin o ng mga matatandang nauna sa atin. Kaya nga, di ba, ang kasabihan, maging wise ka, magkaroon ka ng wisdom, makinig ka sa payo ng nakatatanda upang hindi mo nadaanan yung mga dinaanan nila. Di ba, ganun yung mga sinasabi ng matatanda. So in the same way naman, sa kabilang side, yung mga tagumpay, no, ay hindi mo na kinakailangan daanan yung iba, no, pinagtagumpayan na yan ng Panginoon. No, at may mga bagay na hindi mo kaya pagtagumpayanan kung tutuusin. Kaya wag mong itry. Okay? Kaya hingin mo yung tagumpay ng Panginoon. Kasi sa Panginoon, for sure, we are victorious. Amen po ba? So, receive the peace of God right now. So kung may katabi ka ngayon, sabi mo sa katabi mo, receive the peace of God. Receive Jesus as your peace. Okay? Kung nag-iisa ka naman, sabi mo, I receive the peace of God. I receive Jesus as my peace. Amen? So right now, let us bow our heads. Let us close our eyes. I want us all to focus on Jesus, the gift of God, the greatest gift of God to us. And He brings peace right now to your hearts. I want you to close your eyes, bow down your heads. Hingin mo itong regalo na ito. Alam nyo, ibinibigay ito ng Panginoon. Pero merong mga oras na hindi mo ito maranasan kasi hindi mo nile-let go yung mga alalahanin mo, yung mga worries mo. So in short, ngayon, what we want is we will exchange our worries, our anxieties, yung mga alalahanin natin, i-exchange natin with the peace of Christ. Ipagpapalit natin yung mga alalahanin natin sa kapayapaan ng Panginoon. Ibigay mo yan sa Panginoon, yung mga alalahanin mo. Ano man yung mga kinatatakutan mo, ano man yung bumabagabag sa isip mo, alisin mo yon. Ibigay mo yon sa Kanya. At ipagpalit mo yan sa kapayapaan ng Panginoon. Hindi mawawala yung mga problema mo, pero ang mawawala ay ang takot mo. Ang mawawala is yung pakiramdam mo na ikaw ay nababagabag, nag-aalala, hindi alam kung anong gagawin, natataranta. Ibigay mo sa Panginoon yung mga pakiramdam mo na yan. Hingin mo sa Kanya yung kapayapaan upang maharap mo yung mga bagay na nangyayari sa iyo. So with all of your heart, I want you to ask for Jesus, His peace, and exchange. Do a divine exchange.
Give Him all your worries, your doubts, your hesitations, your confusion, your anxiety, your fears, your disappointments, your discouragements. This morning, I want you to see yourselves as you close your eyes and continue to focus on Christ. I want you to see yourselves conquering your fears and becoming courageous. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng lakas ng loob, ng katapangan na harapin ang aming mga sitwasyon sa buhay. Panginoon, salamat sa iyong pangako na kapayapaan. Salamat sa iyong regalo ng kapayapaan. Tinatanggap po namin ang kapayapaan na nagbubuhat sa aming Panginoong Hesus. Ngayong Kapaskuhan, Panginoon, dalangin namin ang bawat isang naririto ay magkakaroon ng kapayapaan. Aalisin niyo na po ang mga pag-aalala sa amin, ang aming mga takot sa mga sitwasyon na dinadaanan namin, sa mga problema na aming hinaharap. Dalangin namin, Panginoon, pagkalooban niyo kami ng lakas ng loob upang harapin ito at mapagtagumpayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Maraming salamat po. Ibinibigay po namin lahat ng ito at tinatanggap namin ang kapayapaan mo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Right now, ang gusto ko rin gawin is i-ask mo yung peace of God for your house. Ask the peace of God to effect in your household. So, there may be some quarrels, may fights, merong disagreements sa mga family members, or maybe tampuhan. Maybe wala naman nag-away pero merong nagkakatampuhan. Kung sino man, no, sa ating mga family members and sa tingin natin merong mga ganitong mga situations or maybe sometimes tayo yon with our family members. You know, let's make it right with God. Alam natin na ang peace of God ay nakukuha lamang kung may reconciliation, may success, may victory kung ganoon. Ano? So let's be willing na makipag-reconcile. Dahil hindi natin makukuha yung peace of God kundi tayo makipag-reconcile. Amen po ba? So it's a bold move. It's a courageous move. Sabi ko nga, kailangan matapang ka. Harapin mo yung sitwasyon. Huwag yung iniiwasan mo lang yung mahal mo sa buhay. No, harapin mo, mag-usap kayo. But mangyayari yon, magiging successful ka kung ipagpe-pray mo yan muna. And hihingi ka sa Panginoon ng karunungan, ng wisdom, and ng bagay na gagawin para maging matagumpay ka dyan. Okay? So right now, again, let's bow our heads, close our eyes, and I want you to think of your loved ones, yung mga mahal mo sa buhay na until now, you still have some unfinished business of reconciling with them. So I want you to bring that peace to that table, no, when you meet your loved ones, especially for this Christmas season. Because we have said that the peace of Christ is the gift of God for us, no, for this Christmas season. But it will affect only if you will use it. So use that peace, you know. Be peaceful, be peacemakers to your household members, to your family members. You should be the one to promote peace. No, don't wait for them to reconcile with you, di ba? You need to do it. Okay? So let's close our eyes. No, maybe ikaw yon, maybe yung mga kasambahay mo, then be peacemakers, no? Ikaw yung mag-promote ng peace sa kanila. Okay?
So let's close our eyes, bow our heads, and ipag-pray mo yung mga family members mo and pray for yourself as well. Okay, let's do that. Panginoon, dinadalangin namin na dalhin niyo po ang kapayapaan sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa mga kamanggagawa namin, sa mga kaklase namin sa eskwelahan, sa iba pang mga bagay, sa aming mga kapitbahay, saan man na meron kaming mga issues or mga things na dapat ay makipag-reconcile kami, makipagbate. Panginoon, dalangin namin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng courageous heart na kami ang magsisimula na gawin ito. Sa amin magsisimula ito, Panginoon. Lord, we want to promote your peace and we want to be peacemakers as you have asked us to be ones. Lord, dalangin namin na ang aming mga puso ay nagnanais o magnais, Panginoon, na magkaroon ng kapanatagan sa aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin na pag-ayusin mo po ang mga bawat isa. At ngayong Kapaskuhan, dalangin namin na ang lahat ng mga aming mga mahal sa buhay ay tunay na magmamahalan at magkakaisa. Dahil ito ang tunay na regalo mo ngayong Pasko, ang kapayapaan na nagbubuhat sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. Amen. 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 So, lastly, okay? Lastly, gusto nating ipag-pray, no, na ngayong Christmas season, no, meron tayong marireceive na peace of God. Itong peace of God, marireceive natin and it will bring us to the next level, no, next level of our success or victory in life. Okay? Alam nyo, sabi nga natin, di ba, sa Bible, sinasabi, kung ikaw ay may peace of God, no, you have overcome the world. No? So, ayan na, malinaw na. No? Kung sabi nga ng mga seller, PM is the key. You know? Ngayon, sinasabi natin, peace is the key for victory. Peace is the key for success. Ang taong peaceful, ang taong may peace ay successful. Tandaan natin yan. Di ba may kasabihan nga tayo na ang mapikon, talo. Yun na, alam mo na. No? Ang tao naman, sa kabaligtaran, ang tao may kapayapaan ay panalo. Okay? Kasi hindi ka napipikon. No? Parang kahit sa kotse yan, pag may umovertake sa'yo, pag napikon ka, may pagkarera ka. Pero kung ikaw ay may kapayapaan, ay, hayaan mo siya. Okay ka lang, panalo ka. No? Relax ka lang, kalmado ka lang. No? Di ba? So, ganoon ang buhay. No? Kapag ikaw ay may kapayapaan, panalo ka. So gusto mong magwagi sa buhay, hanapin mo at hingin mo yung kapayapaan ng Diyos. Amen? So let's pray. Okay, let's pray that this Christmas season, meron tayong next level of peace and next level of success in life. Amen? So I want you to bow your heads right now. Close your eyes. And ilapit mo sa Panginoon. Ask God for the success that you want in life. Okay, I know each one of us, each person has different requests to God for a success. So ano man yung success, whatever success you want in life, bring it to God, you know, and connect or ask God to give you that peace that you need so that you will be successful. Okay?
So let's pray. Let's pray and receive this gift of success and gift of peace so that we'll be successful in life ngayong Christmas. Okay? So let's pray and be ready, no, for the next level, next season of our lives, no. Amen. Let's pray. Let's pray. Lord, we pray that you will prepare our hearts, you will increase our capacity to be more peaceful, to have more peace during this Christmas season. Panginoon, lawakan po ninyo ang aming pangunawa. Lawakan po ninyo ang kapayapaan na nasa amin. Ihanda po ninyo kami sa aming mga kakaharapin ngayong Christmas season. I-level up po ninyo ang aming kapayapaan, ang aming success, ang aming victory, Panginoon. At sa aming mga kakaharapin, sa paggawa ng kabutihan, sa pagsunod sa iyong katuwiran, sa iyong katarungan, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga pagpapala, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng mas malawak na kapayapaan. Turuan po ninyo kami na maipromote ang kapayapaan dito sa lupa. Gawin ito sa aming pamilya, sa aming mga kamanggagawa, at sa lahat, Panginoon, ng aming mga neighbors or aming mga kapitbahay o aming mga kakilala. Dalangin namin, Panginoon, na ngayong Kapaskuhang ito ay may another level kami, Panginoon, ng growth, ng paglago sa aming buhay. At turuan nyo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo at manampalataya. Dahil alam namin na ito ang magdudulot sa amin ng kapayapaan. Maraming salamat. Tinatanggap po namin ang kapayapaan na nanggagaling sa inyo, Panginoon Hesus. Amen. Amen. Okay, lastly, palagi natin itong ginagawa, no? And I will give an opportunity, no, for those who haven't accepted the Lord as their personal Lord and Savior in their prayers. I know, lahat tayo alam natin merong Jesus. Nandiyan si Jesus, di ba? It's one thing, but it's another thing to pray, to ask that Jesus will come into our hearts to be our Lord and personal Savior and to receive eternal life that comes from Him. So kung hindi pa natin ito ginagawa, na personally nag-pray ka, no, and inask mo na humiling ka sa Panginoon ng buhay na walang hanggan, at humingi ka sa Kanya ng kapatawaran, at pinapasok mo siya sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas, kung hindi mo pa yan nagawa, kahit minsan, I would encourage you na mag-pray with me. So, huwag kang mahiya, no? Lahat ng mga tao rito, ganun din, nagpe-pray rin, ano? And dumadaan din dyan. So, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus at magkaroon ka ng kapayapaan, no, sa buhay mo kapag ginawa mo yon, you know, this is the right time, di ba? So I will lead you in prayer. Papangunahan kita sa panalangin. No, repeat after me. No, sumunod ka lang sa aking mga sasabihin na panalangin at ariin mo itong panalangin na ito na sa iyo ito. So kung sino man ang may gustong manalangin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, itaas nyo lang po yung kamay ninyo. No, gusto ko po makita. Ayan, salamat po. Salamat po sa nagtaas ng kamay. Salamat po. No, I can see you. Salamat po. Meron pa po ba? No, salamat po sa mga nagtaas ng kamay. You know. Thank you po. Okay, so I will pray now and then just follow me in this prayer. Okay? Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Linisin po ninyo ang aking isip, ang aking pananalita, ang aking mga gawa, at higit sa lahat, linisin po ninyo ang aking puso.
iniimbitahan ko po kayo sa aking buhay na maging Panginoon at tagapagligtas. Magmula po ngayon, kayo lamang po ang aking magiging tunay na Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na ibinibigay niyo sa akin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan po ninyo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kung nanalangin po kayo ng panalangin na yan, no, believe na kayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, no, and kayo ay nabibilang sa kaharian ng Panginoon. Pero hindi po doon natatapos yon. Kailangan nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya meron tayong mga next step na gagawin. So our leaders, no, please approach our leaders and sabihin nyo na I prayed the prayer, no, and yung mga leaders natin, they will be glad to assist you and help you on how to do the next step, no. So magpapatuloy po tayo sa ating growth. Okay, so